Bakit naman para kang namatayin sa mukha mo, Louie? Anong ini-emote-emote mo dyan? Darating ako rito sa apartment natin tapos ganyan na mo kung sasalubong sa akin. Jonel, miss na miss ko na si Teresa. Gusto ko na siyang makasama. Grabe ka pare. 1 buwan pa lang kayong hindi nakikita ni Teresa. Pero kung makaarte ka, parang 1 dekada na kayong magkalayo ah. Palibasa, wala kang girlfriend, kaya ganyan ka magsalita. Ikaw nga nung nakipag-break sa'yo si Clarice iyak ka ng iyak araw-araw. Pinabayaan lang kita noon di ba? Wala kang narinig sa akin. Iba naman kasing sitwasyon yun pare. Kami ni Clarice nag-break, pero kayo ni Teresa hindi. Nasa Capiz lang siya. Nasa Pilipinas pa rin siya. Napakadaling puntahan nun Saka valid naman ang reason niya kung bakit siya umuwi, di ba? Oo naman. Naintindihan ko naman na matanda na yung lola niya at gusto niya yung makasama habang buhay pa. Pero ang hirap kasing labanan yung pagkamiss ko sa kanya. Alam mo yun, nasanay ako na araw-araw kaming nakikita. Matagal ng kaibigan ni Louie si Jonel, kaya ang ganong klase ng pag-uusap ay normal lang sa kanila. High school pa lang ay magkakilala na sila. Nagpatuloy ang pagkakaibigan nila hanggang kolehiyo at hanggang sa parehas na silang nakahanap ng trabaho sa syudad. Ang Teresa na pinag-uusapan nila ay 4 na taon ng nobya ni Louie. Sa Maynila nakilala ni Louie si Teresa. Nakakilala sila ni Teresa noong kaarawan ng isa niyang katrabaho. Kaibigan ng katrabaho ni Louie si Teresa. Unang kita pa lang ni Louie kay Teresa ay agad nang nahulog ang loob niya rito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at niligawan niya agad si Teresa. Makalipas ang 6 na buwan ay sinagot siya ni Teresa at naging sila na. Sa loob ng 4 na taon ay halos araw-araw na magkasama sina Louie at Teresa. Kaya hindi sanay si Louie nang bumalik si Teresa sa probinsya nito sa Capiz. Nagpatuloy sa pagmukmok si Louie sa sofa habang hawak ang larawan ni Teresa. Grabe ang lungkot mo talaga pre. Siguro wala na makakapagpasaya sa'yo no? Wala talaga. Si Teresa lang. Ay, oo nga pala Louie. May nakita akong sulat sa mailbox natin sa labas. Malamang, bill lang yan ng kuryente o tubig. Parang hindi naman Parang sa'yo yung sulat at galing kay Teresa. Biglang sumigla ang katawan ni Louie sa narinig. Mabilis siyang tumayo at inagaw kay Jonel ang hawak nitong puting sobre. Bumalik siya sa pagkakaupo sa sofa at excited na binuksan ang sulat. Agad niyang binasa ang nilalaman ng sulat ni Teresa para sa kanya. Habang binabasa ni Louie ang sulat ay hindi niya napigilan ng mapangiti. Pakiramdam niya ay nasa ibabaw siya ng ulap habang pinapasadahan ng basa ang bawat salitang nakasulat sa papel. Pagkatapos basahin ni Louie ang sulat, ay inamoy niya ang papel at mas lalo siyang napangiti dahil naamoy niya roon ang pabango ni Teresa. Aba, mukhang maganda laman ang sulat ni Teresa para sa iyo Baka naman pwede mong i-share sa akin yan. Makikita ko na ulit si Teresa pre. Ha? Talaga? Bakit? Babalik na ba siya rito sa Maynila? Hindi, pero niimbitahan niya ako sa kasal ng kapatid niya sa Capiz. Gaganapin yun sa susunod na linggo. Aba, maganda nga yan. Sa wakas, makikilala mo na rin ang pamilya ng nobya mo. Parang exciting yan Pero medyo kinakabahan ka rin Sobra pre. Ito kasi ang unang beses na makikilala ko yung pamilya ni Teresa. Ano kaya kung sumama ka sa akin? Alam mo na, para meron akong backup. Saka 2 linggo lang naman tayong walang pasok kasi shutdown nga, di ba? Yung pabrika na pinagtatrabuhan natin. Pwedeng-pwede tayong magbakasyon ng matagal. Ay, pasensya na Louie pero hindi ako pwede. Meron na akong plano para sa 2 linggong walang pasok sa pabrika. Gusto ko sanang magbakasyon ng solo. Yung makakapagpahinga ako at makakapunta ako sa ibang lugar. Bakasyon din naman yung pupuntahan natin dun Saka ibang lugar din yun kasi sigurado ako na hindi ka pa nakakapunta sa Capiz. Sige na. Sumama ka na sa akin, Jonel. Promise, sagot ko na yung pamasahe mo.
Basta sumama ka lang, pre. Kaya mo ba akong hayaan doon na mag-isa na pupunta? Hindi muna nagsalita si Jonel. Tila nag-isip ito. Maya-maya ay muling nagsalita si Jonel. Sige na nga, sasama na ako. Ang galing mo rin mangonsensya no? Salamat, Jonel. Napakabuti mo talagang kaibigan. Malay mo, doon mo makilala yung magiging susunod na girlfriend mo. Balita ko maraming magagandang babae sa Capiz Sus, inuto mo pa ako. Hindi mo na ako kailangang utuin at bulayan no? Sasama na nga ako sa iyo sa Capiz Natuwa si Louie sa sinabi ni Jonel. Nakangiti siya nang sumandal sa sofa at muling tiningnan ng sulat. Dama niya ang excitement na bumabalot sa buong katawan niya dahil sa wakas ay muli silang magkakasama ng kaniyang nobya. Nang sumunod na araw ay nagtungo sina Louie at Jonel sa pier sa Batangas. Mula roon ay sumakay sila sa isang malaking barko na magdadala sa kanila sa Rojas, Capiz. Nang naglayag na ang barko, ay nagtungo si Louie sa itaas upang sumagap ng sariwang hangin. Tinanaw niya ang malawak na dagat habang hinaplos ng hangin ang kanyang muka. Maya-maya ay tumabi si Jonel sa kanya. Uy, parang kabado ka pa rin ha? Kinakabahan na excited. Siyempre, first time kong makikilala yung buong pamilya ni Teresa. 4 na taon na kaming magkasintahan since 1988 pero tuwing uuwi siya sa probinsya nila hindi naman niya ako naisasama Sa bagay, pero naisip mo ba, Louie, na baka ito na yung chance mo para hingin mo na yung kamay ni Teresa sa mga magulang niya? O kaya mag-propose ka na? Hindi ba't bumili ka naman ng engagement ring nyo? Uy, magandang ideya nga yan, Jonel Pero ayoko namang sapawan yung kasal ng kapatid niya. Baka isipin nila, ang kapal ng mukha ko na mga agaw pa ako ng spotlight. Di gawin mo pagkatapos ng kasal. Perfect yun, pre. Wala nang pressure at hindi na magulo yung mga bagay-bagay. Pag-isipan mo na kasi sayang ang pagkakataon at nandoon ka na rin naman. Yumuko si Louie at tumitig sa mga alon na sumasalubong sa barko habang nag-iisip. Mahal na mahal niya si Teresa at matagal na niyang inaasamang araw na magiging opisyal na ang kanilang relasyon sa harap ng pamilya at mga kaibigan nito. Kung siya ang tatanungin, wala na siyang ibang babae na nais pakasalan kundi si Teresa lamang. Ano, Louie? Magpo-propose ka na ba kay Teresa? Bahala na. Hindi ko pa alam Pero kung gagawin ko man yon, baka pagkatapos na nga lang ng kasal gaya ng sinabi mo. Yan! Ganyan nga! Basta, kung kailangan mo ng tulong sa proposal, magsabi ka lang sa akin. Nandito lang ako kung sakaling kailangan mo ng backup. Natawa si Louie at unti-unting nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Napalitan yon ng pananabik sa kung ano ang maaaring mangyari sa pagdating nila sa Capiz. Makalipas ang halos 20 oras na pagbiyahe sa barko, ay narating sa wakas ni na Louie ang pier ng Rojas, Capiz. Habang bumababa sila, ay naramdaman ni Louie ang pagkasabik na makita muli si Teresa. Pagkababa nila sa barko ay agad na natanaw ni Louie si Teresa na nakasuot ng simpleng puting bestida at may nakapaskil na malaking ngiti sa labi. Kumuhay si Teresa kay Louie kaya mas lalong binilisan ni Louie ang paglalakad. Pagkalapit niya kay Teresa ay walang pag-aalinlangan niyang niyakap ang kanyang nobya. Sa wakas, nakita ulit tayo, Teresa. Ano mo bang miss na miss kita? Sobra! Miss na miss rin kita, Louie. Salamat at nakarating ka. Lumapit si Jonel na bitbit ang kanilang mga bag at ngumiti kay Teresa. Hindi lang si Louie ang nandito, kundi pati ako. Uy, Jonel! Hindi ko inaasahan na kasama ka pala ni Louie. Paano? Yung boyfriend mo, kinakabahan. Ha? Bakit ka naman kinakabahan, Louie? Nako, wag mo itindihin yang si Jonel, no? Kilala mo naman yan, kung ano-ano lumalabas sa bibig. Kumusta ka na nga pala? To, ayos lang. Medyo naninibago sa pagbabalik ko rito sa probinsya. Pero
Mamaya na tayo magkwentuhan, tara na. Ano palang sasakyan natin papunta sa bahay nyo? Bus ba o jeep? Kotse. Nakiusap ako sa kapatid ko na baka pwede niya akong ipagmaneho para sunduin kayo. Tara na, madilim na ang langit eh. Mahirap nang abutan tayo rito ng ulan. Naglakad na silang tatlo papunta sa kotse ng kapatid ni Teresa. Inilagay nila ang mga dala nilang bag sa likod ng sasakyan. Umupo sa backseat sina Louie at Teresa, habang si Jonel ay sa unahan katabi ng kapatid ni Teresa na siyang driver. Si Kuya Roman pala, siya ang ikakasal. Kuya, sila si Louie at Jonel, mga bisita natin. Hello Kuya Roman. Congrats pala sa nalalapit mong kasal. Nilingon ni Roman sina Louie at Jonel at tumango lamang. Kahit isang salita ay wala itong binitiwan. Medyo nailang si Louie sa malamig na tingin ng kapatid ni Teresa pero ngumiti pa rin siya bilang pagbati. Habang tumatakbo ang kotse sa mahabang kalsadang nababalutan ng mga punong kahoy at palayan, naramdaman ni Louie ang bigat ng katahimikan. Napangiti si Louie nang hawakan ng kanyang nobya ang kamay nito ng mahigpit. Gusto sana ni Louie na mag-usap sila ni Teresa, ngunit masyado siyang nahiya kay Roman. Kumusta pala ang biyahe niyo sa barko? Mukhang napagod kayo ng husto ah. Alos 20 oras din. Pero ayos lang. Ang importante, nandito na kami. Oo nga, sulit naman kahit nakakapagod. Huwag kayong mag-alala. Sure ako na magugustuhan niyo dito sa Santo Rosario. Medyo malayo nga lang sa Kabiasnan. Pero tahimik at masaya. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe, narating nila ang isang malawak na lupain na napapalibutan ng mga puno. Sa gitna nito ay ang malaking bahay. Mukhang luma na ang bahay pero mukhang matibay pa rin. Ang kahoy na pintuan nito ay may mga ukit na mga lumang simbolo. At ang mga bintana ay yari sa kapisyel na kumikislap sa liwanag ng araw. Ang laki naman ng bahay niyo, Teresa. Hindi ko akalaing ganito to kalaki. Hindi mo nasabing ganito pala kayo kayaman? Grabe naman sa yaman. Hindi kami mayaman no, Louie. Masipag lang talaga mga magulang namin kaya ganito kalaki ang lupa at bahay namin. Naglakad sila papasok sa bahay. Nakasunod sina Louie at Jonel kay Teresa. Umakyat sila sa napakalaking hagdan hanggang sa mapunta sila sa 3 palapag. Huminto sila sa pinakadulong pinto at nang buksan yun ni Teresa ay tumambad sa kanila ang napakalaking kwarto na merong isang king-size bed. Wow, ang laki naman itong kwarto na to. Para sa amin ba talaga ito ni Louie, Teresa? Oo, pasensya na kung sa iisang kwarto lang kayo ha. May mga bisita kasing darating sa kasal ni Kuya at gagamitin ng ibang kwarto. Nako, ayos na sa amin to ni Jonel, Teresa. Sobra-sobra pa nga ito eh. Saka, sanay naman kami ni Jonel na magkasama sa iisang kwarto. Ang tagal na namin magkasama sa iisang apartment, di ba? Sa bagay. Ay, oo nga pala. Mamaya na lang tayo mag-usap, Louie. Magpahinga muna kayo ni Jonel. Alam kong pagod kayong dalawa sa biyahe. Lumapit si Louie kay Teresa at hinapit ito sa bewang. Binigyan niya ito ng mabilis na halik sa labi. Mamaya ka na umalis. Mag-usap muna tayo. Miss na kita eh. May ibang tao rito. Pwede bang saka na kayo magmatamisan kapag kayong dalawa na lang ha? Sus, naiingit ka lang kamo. Pero sige na nga. Marami pa naman tayong oras para mag-usap, Teresa eh. Tama. At saka, marami din akong gagawin sa ibaba eh. O sige na, ayusin niyo na yung mga gamit niyo at damit niyo. Tapos, magpahinga na kayo. Matamis na ngumiti si Teresa at iniwan silang dalawa. Isinarado na ni Louie ang pinto. Naglakad siya patungo sa nakabukas na bintana at tumingin sa malawak na bakuran. May kung anong kakaibang damdamin ang bumanot sa kanya, pero hindi niya maipaliwanag. Maya-maya ay nagsimula na silang mag-ayos sa mga damit na dala nila dun sa aparador na gawa sa matibay na kahoy. Hindi ko akalain, Louie, na ganito kayaman pala sila, Teresa. Parang mansyon na itong bahay nila eh. Biruin mo, 3 palapag. Kaya nga eh.
Hindi niya ito nabanggit sa akin. Sobrang simple ni Teresa sa Maynila pero dito sa probinsya nila, para pala siyang prinsesa. Alam mo, medyo nanliit nga ako Ang layo pala ng estado ng buhay namin sa isa't isa. Huwag mo nang isipin yan. Ang malaga, mahal niyo ang isa't isa. Puro negative ka, pre. Nakakainis ka. Pero, maiba ako May napansin ka ba sa bahay na ito? Ha? Wala naman. Ikaw ba meron? Napansin ko lang na parang ang dilim tingnan ng bahay na ito, lalo na sa mga pasilyo. Ewan ko ba pero pagpasok ko kanina, bigla akong kinilabutan. Hindi kaya merong multo rito? Medyo luma na kasi, kaya siguro ganun yung dating. Pero aminado ko may kakaiba rin akong napansin. Baka pagod lang tayo sa biyahe kaya parang iba yung pakiramdam natin. At saka Louie, napansin mo ba si Roman kanina? Parang ang sama ng tingin sa akin habang bumabiyahe tayo. Akala mo may atraso ko? Bahagyang natawa si Louie. Humiga siya sa malaking kama dahil tapos na siyang mag-ayos sa mga damit niya. Sumunod na rin kagad si Jonel sa paghiga sa kama. Bakit ka naman titingnan na masama ni Kuya Roman? Wala ka namang ginagawang masama, di ba? Baka natural lang sa kanya yung pagiging seryoso. Sa bagay, siguro nga. Pero kahit ikakasal na siya, ganun pa rin siya. Dapat masaya nga siya Wag nang kung ano-ano iniisip. Nandito tayo para mag-enjoy at magbakasyon. Mamaya na nga lang tayo mag-usap. Altok na ako Hindi naman ako nakatulog na maayos sa barko. Umayos na sa paghiga si Louie at hindi na nagsalita pa. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ay mabilis siyang nakatulog ng dahil sa labis na pagod at antok. Hindi na alam ni Louie kung gaano siya katagal natulog nang magising siya dahil sa sunod-sunod na katok sa pinto. Nagmulat siya ng mga mata at napansin ang dilim ng paligid. Gabi na pala. Mabilis siyang bumangon at tinungo ang pinto. Pagbukas niya ay naroon si Teresa na may bagyang ngiti sa labi. Oh, Teresa. Napapayat ang tulog namin ni Jonel Ayos lang. Maganda nga yan kasi nakapagpahinga kayo. Oo nga pala, oras na para sa hapunan. Narito na rin ang mga magulang ko. Gusto kanilang makilala. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Louie. Ha? Kinabahan ka agad ako, Teresa. Hindi ko alam kung paano sila haharapin Huwag kang kabahan, no? Mababait sila. Sigurado kong magugustuhan ka nila. Sumunod na kayo ni Jonah sa komedor, ha? Dito kasi sa bahay, dapat sabay-sabay na kumakain kahit bisita. Ngumiti si Teresa bago tumalikod at naglakad palayo. Pumikit si Louie saglit para pakalmahin ang sarili. Pagkatapos ay nilapitan niya si Jonel na mahimbing pa ring natutulog. Jonel, gising na. Hapunan na raw. Narito na yung mga magulang ni Teresa. Ha? Nako, gabi na pala. O sige, tara na. Nagugutom na rin ako Nang makababa sila sa komedor, ay napansin agad ni Louie ang madilim na silid. Tanging liwanag ng mga kandila ang nagbigay ng liwanag sa paligid. Pasensya na Hanggang 6:00 lang ng gabi ang kuryente dito sa amin. Hindi rin kami nakabili ng gasolina para sa generator. Ano ka ba? Ayos lang, Teresa. Maganda nga ito kasi candlelight dinner Ang sweet. Magkatabi na naupo sina Louie at Jonel. Nasa harapan nila sina Teresa at Roman. Habang ang nanay at tatay ni Teresa ay nasa magkabilang dulo ng mahabang lamesa na puno ng masasarap na pagkain. Napatingin si Louie sa tatay ni Teresa at ngumiti siya pero malalim ang tingin nito sa kanya kaya agad siyang nag-iwas ng mata. Ma, Pa, si Louie po ang boyfriend ko at ito naman si Jonel, kaibigan niya. Hello po. Masaya po ako na makilala ko na kayo. Hindi man lang umimik ang mga yon sa kanya. Hindi naging maganda ang pakiramdam ni Louie. Sa ipinakitang pananahimik ng pamilya ni Teresa,
ay naisip niya na baka hindi siya gusto ng mga yon para kay Teresa. Maya-maya ay sinimulan na nila ang pagkain. Napansin ni Louie na kahit malaki ang bahay ni na Teresa ay wala roong kahit isang kasambahay. Itinoon na lamang ni Louie ang sarili sa pagkain. Aaminin niya na masarap ang mga putahing nakahain. Walang patapon sa mga yon. Pagkatapos ng hapunan ay lumabas si Louie at nagtungo siya sa harap ng bahay para magpahangin at manigarilyo. Binuksan niya ang kaha ng sigarilyo at kumuha ng isa at sinindihan yon. Habang humihit-hit ng usok ay pilit niyang pinapakalma ang kabang nararamdaman niya mula sa hindi komportableng hapunan kanina. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang mga yabag mula sa likuran. Agad siyang lumingon at nakita si Teresa na palapit. Nagulat siya at dali-daling itinapon ng sigarilyo. Mabilis niya yung tinapakan. Naninigarilyo ka pa rin pala, Louie. Akala ko ba tumigil ka na? Sorry Teresa. Mahirap talagang huminto sa paninigarilyo ng biglaan eh. Pero hindi na ako tulad dati na araw-araw naninigarilyo. Ngayon, minsan-minsan na lang. Tulad nito. Lalo na kapag kinakabahan ako. Bakit ka naman kinakabahan? Parang hindi yata ako nagustuhan ng mga magulang mo eh. Bakit mo naman nasabi yan? Kanina, kahit anong ngiti at bati ko, hindi mo lang sila nagsasalita. Ay nako, wag mong isipin yan, Louie. Boto sila sa'yo. Puso ka nila para sa akin kasi alam nila na ikaw ang tumulong sa akin nung nasa Maynila ako. Sadyang tahimik lang sila, lalo na si Papa. Mahirap lang basahin pero mabait silang lahat, promise. Napangiti si Louie, tila nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Walang sabi-sabing niyakap niya si Teresa ng mahigpit at idinampi ang kanyang mga labi sa labi nito. Ang pagnanasa at pananabik sa isa't isa ay bumalot sa kanila. Miss na kita, Teresa. Napatingin si Teresa sa kanya na may bahagyang ngiti. Pinisil nito ang braso ni Louie at bahagyang umatras. Mamaya na, Louie. Kapag tulog na ang lahat, pumunta ka sa kwarto ko sa ikalawang palapag. Unang pinto sa kaliwa, ha? Nagpukol ng isang mapanuksong sulyap si Teresa bago ito humakbang pabalik sa loob ng bahay. Napangiti si Louie sa labis na excitement. Tahimik na nanatili si Louie sa labas ng bahay at muling nagsindi ng isang stick ng sigarilyo. Hindi na nagawang makatulog ni Louie dahil sa labis na pagkasabik sa paghihintay ng oras. Nang marinig niya ang malakas na paghidik ni Jonel ay tumayo na siya. Nakita niya sa wall clock na ilang minuto na lang ay sasapit na ang 1:00 na madaling araw. Doon na siya nagdesisyon na magtungo sa silid ni Teresa. Tahimik siyang naglakad palabas ng kwarto at maingat niyang isinara ang pinto upang hindi magising si Jonel. Bumaba siya sa hagdan at siniguro niya na ang bawat tapak niya sa baitang ng hagdan ay hindi lilikha ng ingay. Pagkarating niya sa ikalawang palapag, ay huminto siya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Teresa. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya sa pananabik. Mahina siyang kumatok at hindi nagtagal ay bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Teresa na nakasuot ng manipis na pantulog. Napatingin ito sa kanya at ngumiti ng bahagya. Mabilis na pumasok si Louie at isinara ang pinto sa likuran. Miss na miss kita, Teresa. Louie, baka magising sila. Huwag kang maingay. Lumapit si Louie kay Teresa at agad na nagdikit ang kanilang mga labi. Mainit at puno ng pananabik ang kanilang halikan. Hinubad ni Louie ang kanyang suot at niyakap si Teresa ng mahigpit. Humiga na sila sa kama. Napayakap na rin si Teresa at nagpatuloy ang kanilang halikan hanggang sa biglang may malakas na pagkatok mula sa labas ng bintana. Ano yun, Louie? Hindi ko alam, pero huwag mo nalang pansinin. Louie, sandali lang. Pabayaan mo na lang yun. Patuloy ang pagkatok sa bintana. Palakas ng palakas. Kahit hindi na yun normal, ay hindi pa rin yun pinansin ni Louie. Ang nasa isip niya ng sandaling yon ay mailabas ang pananabik kay Teresa.
Louie, sandali lang. Tumigil ka na muna. Itinulak ni Teresa si Louie. May pagtatakang tumingin si Louie sa nobya. Ano ba naman, Teresa? Nakakabitin ka naman eh. Hindi nagsalita si Teresa. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Marahang binuksan ni Teresa ang bintana at sumilip sa labas. Napansin ni Louie ang pagbabago ng mukha ni Teresa nang humarap ito. Nagmamadali nitong isinara ang bintana at bumalik sa kama para umupo. O di ba? Wala naman. Tara na, ituloy na natin. Sa ibang araw na lang natin ituloy, Louie. Ano? Binibitin mo naman ako eh. Isang buwan din tayong hindi nagkita. Mabilis lang to, Teresa. Wala namang... Louie, hindi pwede. Bumalik ka na lang sa kwarto mo, please. Napakunot ang noo ni Louie. Nag-aalala siya dahil sa pagkabahala ng mukha ni Teresa. Bakit ba? May problema ba? Ano bang nakita mo sa labas? Wala. Bumalik ka na lang sa kwarto mo. Nawalan ako bigla ng gana eh. Sige na, lumabas ka na. Wala nang nagawa si Louie kundi sundin si Teresa. Pinulot niya ang kanyang damit at mabilis na nagbihis. Tahimik siyang lumabas ng silid ni Teresa. Imbis na bumalik sa kwarto nila ni Jonel ay nagdesisyon si Louie na lumabas ng bahay ni na Teresa. Nais siyang magpahangin at maglakad-lakad upang maalis ang inis na kanyang naramdaman sa pagbitin ni Teresa sa kanya. Pagkalabas ni Louie ng bahay ay nadama niya ang lamig ng hangin na madaling araw na yon. Nakatulong yun para kahit papaano ay kumalma siya. Naglakad siya at binuksan ang napakalaking gate. Hindi matatakotin si Louie kaya walang problema sa kanya ang maglakad na mag-isa sa ganoong oras. Lahat ng bahay ay sarado na. Pero kahit walang ilaw sa paligid ay bilog naman ng buwan kaya kahit papaano ay nakikita ni Louie ang kanyang nilalakaran. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay napahinto si Louie nang mapansin ng isang malaking aso sa di kalayuan. Ang kakaibang ningning ng pulang mata nito ay tila humigop ng kanyang atensyon. Ngumiti siya ng bahagya dahil labis siyang namangha sa kakaibang anyo ng aso. Mas malaki kasi yon kumpara sa laki ng isang normal na aso. Ang ganda naman ng asong yun. Ano kayang breed niya? Nagsimulang maglakad si Louie palapit sa napakalaking aso. Ngunit bago pa man siya makalapit ay biglang sumulpot mula sa kung saan ang isang lalaki na may hawak na buntot ng pagi. Nagulat si Louie. Napahinto siya sa paglapit sa aso. Nanlaki ang mga mata ni Louie nang biglang sinugod ng lalaki ang aso. Hinampas ng lalaki ang aso gamit ang buntot ng pagi. Halos madurog ang puso niya nang malakas na umingit ang aso na parabang umiiyak yon. Hindi kayang hayaan lang ni Louie ang pangyayaring yon kaya mabilis siyang tumakbo palapit sa lalaki. Akmang hahampasin pa sana ng lalaki ang aso pero pinigilan niya ang kamay nito. Yon ang naging pagkakataon ng malaking aso para makatakbo palayo. Bitiwan mo ako! Anong ginagawa mo? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa mo? Bakit ka nananakit ng aso? Wala namang ginagawa masama yun sa'yo ah. Malakas na pumiksi ang lalaki at nakawala ito sa pagkakahawak ni Louie. Matiim siyang tiningnan ng lalaki mula ulo hanggang paa. Dayo ka no? Oo, galing ako ng Maynila. Kaya wala kang alam. Hindi na ako nagtataka. Anong ibig mo sabihin? Sandali, huwag mo nga minabago ang usapan. Alam mo bang pwede kang kasuhan sa ginawa mo ron sa aso kanina? Hindi yun aso. Wala kang alam kaya manahimik ka na lang. Anong hindi aso? Bakit? Ano sa tingin mo? Pusa yun? Aso yun, no? Napailing na lang ang lalaki at tila meron itong naisabihin pa, pero hindi na nito ibinulalas. Tumalikod ang lalaki at nagsimulang maglakad palayo. Naiwan si Louie na nakatayo at naguguluhan. Hindi pa rin siya makapaniwala na merong tao na kayang manakit ng hayop ng ganoon-ganoon na lang. Kinaumagahan, kasabay na namang nag-almusal ni na Louie at Jonel ang buong pamilya ni Teresa. Gaya na nangyari nung hapunan ay hindi pa rin kinausap si Louie ng pamilya ng kanyang nobya.
Matapos kumain, ay dumiretso si Jonel sa kwarto nila habang si Louie ay tumambay sa malawak na hardin sa likod ng bahay. Habang mag-isa roon si Louie, ay lumapit si Teresa sa kanya. Hindi nagsalita si Louie dahil may tampo pa rin siya kay Teresa. Dahil sa nangyari noong nakaraang gabi. Alam kong galit ka sa akin, Louie. Kasi hindi tayo natuloy kagabi. Pasensya ka na kasi talagang nawalan ako ng gana dahil dun sa ingay sa labas ng bintana sa kwarto ko eh. Di ako galit sa iyo, Teresa. Nagtatampo lang ako. Alam mo namang 1 month tayong hindi nakita, di ba? Alam ko. Pero huwag ka na mag-alala. Pagkatapos ng kasal ni Kuya Roman, sasama ako sa inyo ni Jonel pabalik sa Maynila. Ha? Talaga? Pero paano ang lola mo? Hindi naman ako magtatagal. Kahit 1 week lang para masolo mo lang ako. Sige. At hindi ka na pwedeng tumanggi sa mga gagawin ko sa iyo, ha? Oo naman. Lahat. Pwede mong gawin sa akin, Louie. Talaga, ha? Pero may iba ako. Bakit pala hindi ko nakikita ang lola mo? Nasa ospital ba siya? Nandito lang din siya sa bahay. Yung kwarto na malapit sa kusina. Mahina na kasi talaga siya kaya palaging nasa kwarto. Alam mo na, madali na siyang makasagap ng mga sakit-sakit. Ay, oo nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Kailangan natin magpunta ngayon sa bayan. Ha? Bakit? Anong gagawin natin doon? Susukatan kayo ni Jonel ng barong para sa kasal ni Kuya Roman. Sasama na rin si Kuya Roman para magsukat na rin siya ng isusuot niya sa kasal niya. O sige. Sasabihan ko si Jonel para makapaghanda na kami. Ngayon na ba aalis? Oo, para makabalik din tayo kagad. Nagpaalam na si Louie kay Teresa. Agad siyang nagtungo sa kwarto nila ni Jonel at naabutan niyang natutulog ang kanyang kaibigan. Napailing na lang si Louie habang palapit kay Jonel. Grabe naman ang tao na to. Kakakain lang, tulog na kaagad. Uy, Jonel, gising na! Gising! Dumilat si Jonel at napatingin kay Louie. Aga mo naman mang-istorbo, pre. Mamaya ka na matulog. Maligo ka't magbihis. Pupunta daw tayo sa bayan para masukatan ng barong para sa kasal ni Kuya Roman. Ganun ba? O sige, maliligo na ako. Ikaw? Di na ako maliligo. Mamaya na lang pagbalik. Bilisan mo na. Nagpunta si Jonel sa banyo para maligo. Samantala, umupo muna si Louie sa gilid ng kama at bumalik sa isip niya yung nangyari kagabi nang maglakad siya sa labas. Makalipas ang ilang sandali, ay lumabas na si Jonel sa banyo. Agad nitong kumuha ng damit sa aparador at nagsimulang magbihis. Jonel, may ikukwento nga pala ako sa'yo. Ha? Tungkol saan? Sa ginawa niyo kagabi ni Teresa? Uy, paano mo nalaman yun? Nagising kaya ako nang lumabas ka kagabi dito. Tapos, sinundan kita at nakita kong pumasok ka sa kwarto ni Teresa. Ano, naka-score ka ba? Di nga eh. Kaya lumabas na lang ako at naglakad-lakad. Tapos, alam mo ba, meron ako nakita na napakalaking asong itim. Pero bigla namang dumating yung isang lalaki at tinampas ng buntot ng pagi yung aso. Tumakbo tuloy yung aso. Nakakaawa nga eh. Grabe naman pala mga tao dito sa Santo Rosario. Parang sobrang violente nila sa hayop, no? Wag mo namang lahatin. Isang tao lang naman yung nanakit eh. Pero di ko mali sa isip ko kasi alam kong nasaktan talaga yung aso. Nakakaawa talaga. Nagkibit balikat si Jonel bago niya pinagpatuloy ang pagbibihis. Pagkatapos itong magbihis ay si Louie naman ang nagbihis. Maya-maya ay magkasabay silang lumabas ng kwarto at nagtungo sa labas ng bahay. Pagdating ni Louie at Jonel sa labas ng bahay, ay nakita nilang nakaparada na sa harap ng bakuran ng itim na kotse ni Roman. Nasa loob si Roman, nakatitig sa manibela habang hinihintay sila. Napansin ni Louie na nakapambahay pa rin si Teresa na nakatayo sa may pinto. Teresa, bakit hindi ka pa nakabihis? Di ka ba sasama sa amin? Hindi na muna ako makakasama, Louie. Kayo na lang ni Johnny lang sumama kay Roman. Ha? Bakit naman?
Bigla kasi akong inutusan ni Papa na bantayan ko si Lola kasi may lakad daw sila ni Mama. Huwag kayong mag-alala. Alam ni Kuya Roman ang gagawin nyo. Siya nang bahala sa inyo ni Jonel. Bagyang nag-alangan si Louie at sinulyapan si Roman na tila seryosong naghihintay. May kung anong bigat sa kanyang dibdib lalo na't pakiramdam niya ay hindi siya welcome sa pamilya ng kanyang nobya. Ngunit wala siyang nagawa kundi sumunod. Pumasok sila ni Jonel sa kotse. Si Louie sa unahan at si Jonel sa likuran. Habang umaandar ang kotse sa makipot na kalsada ng Santo Rosario, ay wala silang imika na tatlo. Minsan ay sumusulyap si Louie kay Roman na diretsyong nakatingin sa daan at walang bakas ng emosyon sa mukha. Hanggang sa naisipan ni Louie na subukang kausapin si Roman. Kuya Roman, malapit na pala ang kasal mo. Excited ka na ba? Oo. Nagpalitan ng tingin sina Louie at Jonel sa pamamagitan ng rearview mirror. Nasaan nga pala yung bride mo? Sana makita o makilala namin siya bago kayo ikasal. Hindi ko pa siya nakikita. Ha? Paano nangyari yun? Paano kayo kakasal sa taong hindi mo pa nakikita? Ang mga magulang ko at mga magulang niya ang nagkasundo na ipakasal kaming dalawa. Arranged marriage? Meron pa palang ganun sa panahong ito? Hindi pa rin pala nawawala yung ganun, Jonel. Pero wala naman sigurong masama sa ganun kung hindi tutulang dalawang ikakasal. Hindi na sumagot si Roman at naging tahimik na muli ang biyahe. Sa loob ng kotse, naramdaman ni Louie ang lamig, hindi lamang sa hangin, kundi pati na rin sa pakikitungo ni Roman sa kanila ni Jonel. Nagtungo sina Louie at Jonel at Roman sa isang kilalang tindahan ng damit sa bayan kung saan nakalinya mga tela at magagarang damit sa mga rack. Mainit ang salubong sa kanila ng may-ari ng shop, isang bakla na masiyahin na napakalakas magsalita. Binati sila nito at agad na inasikaso. Mukhang alam na ng may-ari na darating sila kaya agad nitong tinawag ang staff nito upang masukatan na silang tatlo. Unang sinukatan ni Jonel na tila aliw na aliw sa proseso at isinunod naman agad si Louie pagkatapos ni Jonel. Tumayo si Louie sa harap ng salamin habang tinatansya ang tela ng barong na pinasuot sa kanya. Sunod na tinawag si Roman para sa fitting. Ipinakita rito ng may-ari ang ilang pagpipilian na tuxedo. Naunang magtungo sa fitting room area si Roman, dala ang dalawang tuxedo. Habang si Louie naman ay dalawang barong ang kanyang pagpipilian. Naglakad siya patungo sa lugar ng fitting room kung saan kurtina lamang ang nagsisilbing pinto sa bawat sukatan ng damit. Pagbukas ni Louie ng isa sa mga kurtina ay natigilan siya dahil naroon si Roman. Nakatalikod ito at walang pang itaas. Napansin ni Louie ang mga sariwang latay sa likod ni Roman. Mga bakas na tila mula sa malakas na paghampas ng latigo. Nagtama ang tingin nila sa salamin na nasa harapan ni Roman. Mabilis itong lumingon kay Louie at agad na bumakas sa mukha nito ang galit. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita may tao rito? Naku, pasensya na Kuya Roman, hindi ko sinasadya. Akala ko walang tao dito eh. Sorry talaga. Malakas na isinara ni Roman ang kurtina habang si Louie ay hiyang-hiya sa nangyari. Napailing na lang siya at naghanap ng fitting room na walang tao. Pinili niya ang pinakadulo at nang pumasok sa ron ay isinarado niya agad ang kurtina. Tahimik niyang isinukat ang mga barong. Ngunit ang imahe ng mga latay sa likod ni Roman ay hindi maalis sa isip niya. Nagtaka siya kung paanong nagkaroon ng ganong sugat si Roman sa likod. Matapos makapagsukat at makapamili ng damit na isusuot para sa kasal ni Roman, ay bumiyahe na rin agad sina Louie pabalik sa bahay ni na Teresa. Habang pinabaybay nila ang kalsada pauwi, ay nanatiling tahimik ang loob ng kotse. Si Louie ay nakatingin sa labas ng bintana. Pero ang isip niya ay bumalik sa nakita niyang mga latay sa likod ni Roman. Malakas ang hinala niya na hampasyon ng latigo at hindi niya maiwasang mag-alala para kay Roman. Si Roman naman ay seryosong nagmamaneho at ang mga mata ay nakatutok sa daan.
Pagdating nila sa bahay, ay sumalubong sa kanila si Teresa na may dalang isang basket ng karne na hilaw pa. Nandito na pala kayo. Ang bilis niyo naman. Oh, kumusta ang pasukat ng barong? Ayos naman, Teresa. Gusto mo ba makita kung bagay sa akin ang napili kong barong? Ayun naman. Halika sa kwarto ko. Doon mo na isukat. Umalis silang dalawa sa kwarto ni Teresa habang si Jonel ay dumiretso sa kusina para kumuha ng inumin. Sa loob ng kwarto, inilabas ni Louie ang barong at nagsimulang magbihis. Pinagmamasdan siya ni Teresa at inayos nito ang pagkakasuot ng barong kay Louie. Ano sa tingin mo, Teresa? Bagay ba sa akin? Bagay na bagay sa iyo, Louie. Para kang tunay na kagalang-galang na panauhin sa kasal. Ang gwapo-gwapo mo. Siyempre naman, no. Sigurado ako na maganda ka sa kasal ng kapatid mo. Kaya dapat, gwapo rin ako. Sus, nagbuhat ka na naman ng sarili mong bangko. Napatingin si Louie pero ang kislap ng mata niya ay agad napalitan ng pag-aalala nang maalala niya ang nakita niyang latay sa likod ni Roman. Huminga siya na malalim bago nagsalita. Teresa, may itatanong sana ako sa'yo eh. May alam ka bang ginagawa si Kuya Roman na maaaring maging dahilan para magkaroon siya ng mga sugat sa likod? Nagulat si Teresa sa tanong na yon at pansamantalang hindi nakapagsalita. Napalunok ito at tumingin sa sahig bago sumagot. Wala akong alam, Louie. Parang imposible naman na magkaroon ng sugat si Kuya kasi madalas ay nasa kwarto lang siya at nakikinig sa mga lumang kanta. Bakit mo natanong? Kasi nakita ko kasi siya kanina sa fitting room na may mga latay siya sa likod. Para siyang hinampas ng latigo. Nag-aalala lang ako para sa kanya. Naku, wag mo nang masyadong isipin yun, Louie. Baka na-aksidente lang siya at ayaw lang niyang sabihin sa iba. Ganun talaga si Kuya Roman eh. Hindi talaga siya palasalita. Kagaya ni na mama at papa. Kahit nga nung bata pa siya, kahit may lagnat na, hindi siya nagsasabi. Magugulat na lang si mama na nakakulong siya sa kwarto at namamaluktot. Masyado siyang malihim pagdating sa mga bagay na pinagdaraanan niya. Ganun ba? Siguro nga tama ka. Baka nga na-aksidente lang siya tapos ayaw niyang sabihin. Kaya siguro nagalit siya sa akin nang makita ko ang latay sa likod niya eh. Nag-alala lang talaga ako sa kapatid mo. Salamat sa pag-aalala, Louie. O paano? Yan na ba talaga ang susutin mo sa kasal? Oo, eto na. Sabi mo bagay naman sa akin, di ba? Nang matapos ang pag-uusap nila ni Teresa, ay lumabas na si Louie sa silid ni Teresa. Nagtungo siya sa kwarto nila ni Jonel at inilagay niya sa hanger sa loob ng aparador ang barong. Kahit papaano ay medyo kumalma na ang pag-aalala niya para kay Roman. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nanatiling nakatanim ang imahe ng mga latay sa likod ni Roman. Isang umaga, nasa harapan ng bahay ni na Teresa sina Louie at Jonel. Nakaupo sila sa isang lumang bangko habang nagkakape. Napabuntong hininga si Louie at ibinaba ang tasa sabay titig sa kawalan. Ang lalim naman ng paghinga mo. May iniisip ka na naman, no? Nag-aalala lang kasi ako. Oh, saan naman? Alam mo, Jonel, simula nang dumating tayo dito, ay hindi ko pa rin nakakausap ang mga magulang ni Teresa. Pakiramdam ko talaga, hindi nila ako gusto para sa anak nila eh. Parang sinasadya nila na iparamdam sa akin yon. Hindi kaya dahil sa hindi nila ako kasing yaman? Louie, huwag ka masyado mag-isip ng negatibo. Baka naman abala lang talaga sila kasi ikakasal nga si Roman. O baka ganun lang talaga ang pamilya nila. Hindi ba si Roman tahimik din? Sa tingin ko, nama na yun ni Roman sa mga magulang niya. Hindi porkit hindi ka nila kinakausap, ibig sabihin ayaw nila sa'yo. Paano kung kagaya ni Roman, ipa-arrange marriage din nila si Teresa. Tapos, ang ipapakasal nila kay Teresa ay mayaman na kagaya nila. Louie, huwag ka magpakalunod sa mga paano-paano ng mga salitang yan, no? Wala pang nangyayari at baka nasa utak mo lang ang lahat ng yan.
Hindi mo alam kung anong totoo. Ang mahalaga ngayon, si Teresa. Kung talagang mahal mo siya at mahal ka talaga ni Teresa, wala kang dapat na ikatakot. Kung ipa-arrange marriage man siya, siguro naman kayang tanggihan yun ni Teresa kasi nasa hustong edad na naman siya Ewan ko, Jonel. Kinakabahan talaga ako. Alam mo kung gaano ko kamahal si Teresa. Gusto ko na siya ang mapapangasawa ko. Gusto kong buuin ang pangarap naming dalawa. Pero paano kung tama ang hinala ko? Paano kung hindi kami tanggap ng mga magulang niya? Di paglaban mo siya. Louie, kung talagang mahal mo si Teresa, ipakita mo sa kanila na ikaw ang tamang lalaki para sa kanya. Kung ayaw kang kausapin ng mga magulang niya, di ikaw na ang gumawa ng paraan para makausap mo sila. Malay mo, hinihintay lang nila na kausapin mo sila. Salamat, Jonel ha. Sabagay, tama ka. Hindi pwedeng puro hinala lang at takot. Kailangan gumawa ako ng paraan. Siguro nga, oras na para ako na mismo ang unang kumausap sa mama at papa ni Teresa. Ayan! Yan ang Louie na kilala ko. Huwag kang patalo sa mga takot na wala pa namang basihan. At saka, tandaan mo nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Ano pa't naging mag-best friend tayo, di ba? Kahit na papaano ay naging magaan ang pakiramdam ni Louie sa mga sinabi ni Jonel. Bagamat medyo kinakabahan pa rin siya, ay nagkaroon siya ng kaunting lakas ng loob para gumawa ng paraan upang makausap ang mga magulang ni Teresa at maging malapit sa mga yon. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Louie at Jonel. At habang nag-uusap sila ay natigilan si Louie sa pagsasalita nang makita niya ang isang pamilyar na lalaki na dumaan sa harap ng bahay ni Teresa. Tumaas ang kilay ni Louie habang hindi niya maialis ang tingin sa lalaki na nakasuot ng lumang sombrero. Uy, Louie, nakatulala ka na naman. Huwag mong sabihin na may bago ka na naman problema Jonel, tingnan mo. Ha? Ang alin? Yung lalaking yun, yung nakasuot ng sombrero. Siya yung lalaking sinasabi ko sa iyo na hinampas ng buntot pagi yung aso. Ha? Sigurado ka ba, Louie? Baka naman nagkakamali ka lang Ang daming tao dito sa Santo Rosario. Baka lang kamuka. Hindi, Jonel. Sigurado ko. Hindi ko malilimutan ang mukha ng taong yun. Bago pa makapagsalita ulit si Jonel ay kumilos na si Louie at naglakad patungo sa direksyon ng lalaki. Naguguluhan na sumunod si Jonel sa kanya. Uy, Louie! Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Kailangan ko makausap yung lalaking yun. Kailangan niya malaman na hindi tama yung ginawa niya. Baka kasi walang nagsasabi sa kanya kaya parang normal lang sa kanya yung pananakit ng hayop. Louie, hindi ba pwedeng palampasin mo na lang yung ginawa niya? Saka dayo lang tayo rito, no? Hindi natin kilala kung ano ang kayang gawin ng lalaking yun. Wala akong pakialam. Basta gusto ko siyang pagsabihan. Wala nang nagawa si Jonel kundi sumunod kay Louie. Patuloy lang si Louie sa pagsunod sa lalaki. Ilang minuto lang ang lumipas at nakita nila ang lalaki na pumasok sa isang kubo na may malawak na bakuran. Sa loob ng bakuran ay nakita nila ang ilang kulungang may mga aso. Nagkubli sina Louie at Jonel sa likod ng isang malaking puno. Akala ko ba kakausapin mo yung lalaki, Louie? Bakit tayo nandito at nagtatago? Sandali lang. Hintayin natin lumabas siya. Pero sigurado ka ba talagang siya yung nanakit ng aso? Tingnan mo yung dami niyang alagang aso at mukhang alagang-alaga naman niya yung mga aso. Imposible namang manakit siya ng aso kung siya mismo dog lover pala. Napatitig si Louie sa mga aso. Tama si Jonel sa sinabi nito na maayos naman ang kalagayan ng mga yun sa kulungan. Kaya mas lalo siyang nagtaka kung bakit nakita niya itong nanakit ng isang aso. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas ng kubo ang lalaki. May dala yung malaking kaldero na sa tingin ni Louie ay pagkain para sa mga aso. Isa-isang nilagyan ng lalaki ang pagkain ng bawat kulungan. Ano, Louie? Sigurado ka ba talaga? Baka kapag kinausap mo siya, mapahiya ka. Oo, sigurado ko. Siya yung lalaking yun. Pero bakit parang mabait naman pala siya sa mga aso? Abay, mali ko. Hindi ko rin alam, no?
Huminga ng malalim si Louie at nagdesisyon siya na lumapit sa lalaki upang kausapin yon. Nagsimula na siyang maglakad at wala namang nagawa si Jonel kundi ang sumunod sa kanya. Pagtapak nila sa bakuran ng lalaki ay biglang nagtahulan ng mga aso. Nagkagulo mga yon sa kulungan na tila lahat ay nais makawala upang atakihin sina Louie. Tumingin ang lalaki sa kanila at kumunot ang noo. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Nagpalitan ng tingin sina Louie at Jonel bago sumagot si Louie ng buong tapang. Ako si Louie at nakita kita nung isang gabi na nanakit ng isang malaking aso. Naglakad ang lalaki palapit kina Louie at mataman siya nitong tiningnan. Tama, natatandaan kita. Ikaw yung pumigil sa akin. Anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba sa akin? Kailangan kong ipaintindi sa iyo na hindi tama ang manakit ng hayop. Ang dami mo palang alagang aso dito eh. Pero, porkit hindi mo alaga yung itim na aso sasaktan mo? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Dayo ka lang rito. Wala kang alam sa alam ko. Pero sige, sasabihin ko na ang totoo para manahimik ka na. Ang asong hinampas ko ng buntot ng pagi ay hindi isang ordinaryong aso. Isa yung aswang. Natawa sina Louie at Jonel sa narinig. Aswang? Paano naman magiging aswang ang isang tao? Saka sa panahon ngayon, inaasahan mo ba na maniniwala kami na merong aswang? Napailing ang lalaki. Halatang inasahan niya ang reaksyong yon. Muli siyang tumingin sa kanila. Ang kanyang ekspresyon ay walang halong biro. Sabi ko na nga ba't hindi kayo maniniwala At ayos lang sa akin na hindi niyo ako paniwalaan. Sige na, umalis na kayo sa bakuran ko. Kung sakali namang may masamang mangyari sa inyo dahil sa aswang, ako naman ang tatawa para sa inyo. Napatitig si Louie sa lalaki. Hindi niya alam pero bigla siyang kinabahan at natakot. Bumulong si Jonel sa kanya. Ayon kay Jonel ay umalis na sila dahil baka kung ano pang gawin ng lalaki sa kanila. Sinunod na lamang ni Louie si Jonel at naglakad na sila palayo sa kubo ng lalaki. Pagsapit ng gabi, habang nasa kwarto na sina Louie at Jonel ay hindi pa rin maalis sa isip ni Louie ang naging pag-uusap nila ng lalaki. Kahit nakaiga na sila, ay hindi niya maiwaglit sa utak niya kung ano ang totoong dahilan at sinaktan ng lalaking yun ang malaking itim na aso. Louie, naniniwala ka ba sa sinabi ng lalaki kanina? Na aswang yung aso na sinaktan niya? Hindi, Jonel. Palusot lang niya yun para masabi niya na meron siyang dahilan na saktan yung kawawang aso. Paano naman magiging aswang yung aso? Napaka-imposible. Sabagay, saka hindi naman totoo yung aswang Sa tagal ko nang nabubuhay dito sa mundo, kahit dulo ng buhok ng aswang wala pa ako nakikita. Ako rin naman Lumaki ako sa probinsya na kagaya nitong Santo Rosario. Pero wala rin naman ako nakitang aswang doon. Hindi kaya wala sa katinuan yung lalaking yon, Louie? Siguro, dapat mo na siyang iwasan. Mahirap na, no? Baka kung ano pa yung gawin niya sa'yo. Sabagay, tama ka. Hindi ko kasi napigilan yung sarili ko na kausapin siya kasi alam mo naman na malaki ang pagmamahal ko sa mga aso. Ay, oo nga pala. Palagi ka nga palang nagdodonate dun sa rescue center ng mga inabando ng aso. Pero, wag na natin pag-usapan yun. Inaantok na ako Sige na pre, good night Sige, matulog ka na dyan. Ako mamaya pa siguro. Tumagilid na si Jonel kay Louie. Habang si Louie ay nakatitig sa kisame, maraming bagay ang tumakbo sa utak niya. At isa na roon ang paghahanap niya ng paraan para makausap niya ang mga magulang ni Teresa. Bilang nobyo ni Teresa, malaking bagay para sa kanya ang maging malapit sa mga magulang ng kanyang nobya. Makalipas ang ilang minuto ay bumigat ang mga talukap na mata ni Louie. Unti-unti na siyang nakaramdam ng pagkaantok hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Ang mahimbing na tulog ni Louie ay hindi nagtagal nang bigla siyang nagising dahil sa malakas na kalampag sa bintana. Parang may kung anong malaking bagay ang tumama roon. Agad siyang bumangon habang ang dibdib niya ay kumakabog.
Lumapit si Louie sa bintana. Huminga muna siya ng malalim bago niya marahang binuksan ang bintana. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin. Sumilip siya sa ibaba ngunit wala siyang nakita. Ang inakala niya kasi ay merong tao na ng bato. Isasarado na sana ni Louie ang bintana pero natigilan siya nang mapatingin siya sa puno na nasa harapan ng bintana. Mula roon ay may nakita siyang isang pares ng mata na kumikislap sa dilim. Tila may kung anong nilalang na nagtatago sa mayabong na dahon ng puno na yon. Nagulantang si Louie nang mabilis na sumugod sa kanya ang naturang nilalang. Bago pa siya makaiwas ay naramdaman na niya ang matalim na kuko na kumalmot sa kanyang muka. Napatras siya at impit na napasigaw nang gumuhit ang hapdi ng sugat niya sa kaliwang pisngi. Mabilis niyang isenrado ang bintana at nanginig ang mga kamay niya ng ikandado niya yon. Napatras si Louie hanggang sa nawalan na siya ng balanse. Paupo siyang bumagsak sa sahig at sa pagkakataon na yon ay nagising na si Jonel. Agad ditong sinindihan ng kandila at lumapit kay Louie. Nakaupo pa rin si Louie sa sahig habang sapo ang dugo ang pisngi. Tako, Louie, anong nangyari sa'yo? May kung ano kumalmot sa akin na hindi ko nakita kung ano. Basta, nandun siya sa puno sa tapat nitong bintana. Nang tingnan ko siya, bigla na lang niya akong inatake. Bakit kasi nagbubukas ka ba ng bintana ng ganitong oras? May narinig kasi akong parang bumato sa bintana mula sa labas. Akala ko meron tao na nang babato . Tiningnan ni Jonel ang sugat ni Louie sa pisngi at napailing ito. Parang ang lalim ng sugat mo, pre. Parang kalmot ng hayop. Hindi kaya malaking ibon ang umatake sa'yo? Hindi ko alam. Ang bilis ng galaw niya . Hindi ko nakita kung anong itsura niya. Ang mabuti pa, hugasan mo na kaagad yung sugat mo. Baka mamaya may infection pa yan. Tinulungan ni Jonel si Louie sa pagtayo. Naglakad si Louie patungo sa banyo at sinimulan niyang hugasan ang kanyang sugat gamit ang tubig at sabon. Nang tingnan niya ang sugat niya sa salamin ay napangiwi siya. Tama si Jonel, parang kinalmot ng kung anong hayop ang pisngi niya. Ang ipinagtataka lang niya ay kung anong klaseng hayop ang ganon kabilis gumalaw at halos hindi niya yon nakita. Nang magising si Louie kinaumagahan, ay nagkaroon siya ng alinlangan na sumabay sa almusal kina Teresa. Ayaw niyang makita ni Teresa ang sugat niya dahil sigurado siyang mag-aalala yon. Ngunit nang maalala niya na gusto ng mga magulang ni Teresa na sabay-sabay palagi na kumain, ay napilitan siyang bumaba. Magkasabay sila ni Jonel na dumulog sa hapagkainan. Kulang na lang ay yumuko si Louie upang hindi makita ni Teresa ang sugat sa pisngi niya. Pero hindi yun nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Teresa. Louie, ano nangyari sa mukha mo? Bakit may sugat ka? Wala to, Teresa. Anong wala lang? Parang ang lalim niyan . Kasalanan ko rin naman . Kagabi kasi, binuksan ko yung bintana kasi parang may nambato. Tapos, bigla akong inatake ng isang malaking ibon. Siguro, nagulat lang din sa akin yung ibon kaya inatake niya ako. Ipatingin kaya natin yan sa ospital. Baka kung anong mangyari sa iyo . Wag na, ayos lang naman ako. Sigurado ka ba, Louie? Oo, Teresa. Wag mo kong alalahanin. Sa susunod mag-iingat ka. Ayoko nasasaktan ka. Talagang may mga panggabing ibon dito na umaatake lalo na sa tuwing gabi. Matapos ang almusal ay nagpaalam si Louie na maglalakad-lakad para makalanghap ng sariwang hangin. Naglibot siya sa paligid ng Santo Rosario. Nais niyang maging pamilyar sa lugar na yon kahit papaano dahil doon nakatira ang babaeng mahal niya. Pumasok si Louie sa isang masukal na bahagi ng Santo Rosario hanggang sa marating niya ang isang malinaw na ilog. Ang tubig ay kumikislap sa liwanag ng araw at tila tinatawag siya para magpalamig. Walang pag-aalinlangan na hinubad niya ang kanyang pang-itaas at dahan-dahang lumusong sa malamig na tubig. Habang lumalangoy ay may narinig siyang yabag na papalapit sa kinaroroonan niya. Paglingon niya sa likuran ay nagulat siya nang makita ang lalaking nanakit sa aso. Palapit yun sa kanya.
Huminto yun at tumingin ng diretso sa kanya. Louie, tama? Di ba Louie ang pangalan mo? Ha? Oo. Bakit? Ako si Sandro. Hindi ako nakapagpakilala sa iyo nung huling beses tayo nagkausap. Maaari ba kitang makausap, Louie? Umahon si Louie sa tubig at lumapit kay Sandro. Anong kailangan mo? Anong gusto mo mapag-usapan? Gusto ko malaman kung kaano-ano mo si Teresa at ang pamilya niya. Alam ko na doon ka tumutuloy sa bahay nila. Paano mo nalaman na doon ako tumutuloy? Bakit mo alam ang tungkol kay Teresa at sa pamilya niya? Nung umalis kayo sa bahay ko ng kasama mong lalaki, ay sinundan ko kayo kaya nalaman ko kung saan ka nakatira. Bakit mo naman kami sinundan? May masama ka bang pinaplano sa amin ng kaibigan ko? Wala. Hindi ako masamang tao, Louie. Isa ako manunugis sa mga aswang. Aswang na naman? Hindi ako naniniwala sa aswang. Iba na lang ang kausapin mo. Kailangan mong maniwala sa akin. Kaya sagutin mo na lang ang tanong ko. Kaano-ano mo si Teresa at ang pamilya niya? Nobya ko si Teresa. Pinapunta niya ako dito sa Santo Rosario para sa kasal ng kapatid niya. Bakit mo ba ito tinatanong? Kung ganon, hindi ka nila kadugo. Hindi ka isa sa kanila at ang kaibigan mo. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Alam mo, sa totoo lang, hindi kita maintindihan eh. Kailangan mo nang umalis sa bahay ni na Teresa. Aswang siya, Louie. Pati ang buong pamilya niya. May hinala ko na ikaw at ang kaibigan mo ay bahagi ng gagawing ritual sa gabi ng kasal. Isang tradisyon ng mga aswang na kumakain ng mga bisita sa mga ganoong okasyon. Nanlaki ang mga mata ni Louie at napatras siya ng bahagya. Ang kanyang dibdib ay kumabog ng malakas habang nakatingin siya kay Sandro. Napailing siya at tumawa ng mahina. Tama na nga, Sandro. Hindi ko alam kung anong pakay mo eh. Pero hindi mo ako malinlinlang. Si Teresa, aswang, 4 na taong ko siyang kasama sa syudad at kilala ko siya. Isa pa, mabait ang pamilya niya. Saka anong aswang ba yung sinasabi mo? Hindi ako naniniwala sa aswang, no? Nagsasayang ka lang ng oras sa akin. Louie, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang pamilya ni Teresa ay sanay sa pagtatago ng lihim. Ang Santo Rosario ay hindi kasing payapa gaya ng iniisip mo. Ang pamilya ng nobya mo ang responsable sa pagpatay ng mga tao rito sa Santo Rosario. Bakit hindi ka magtanong sa ibang tao na narito para malaman mo na nagsasabi ako ng totoo na mayroong mga pagsalakay ng aswang na nangyayari rito? Hindi nga lang mapaghihinalaan si na Teresa dahil tinatakpan nila yun ang pagpapanggap nila na mabubuti silang tao. Tumigil ka na nga! Hindi ako maniniwala sa kahit anong sasabihin mo, Sandro! Aalis na sana si Louie pero hinawakan ni Sandro ang braso niya ng mahigpit. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Bitiwan mo nga ako! Kahit mas malaki ka sa akin, kaya kitang patumbahin, Sandro! Hindi ako ang kalaban mo rito, Louie. Hindi ka ba nagtataka kung bakit may latay sa likod si Roman? Yun ay dahil na siya ang itim na aso na hinampas ko ng buntot pagi. At yung sugat mo sa mukha mo, alam mo bang aswang ang umatake sa iyo kagabi? At ang aswang na yon ay isa sa miyembro ng pamilya ni Teresa. O baka nga si Teresa mismo yon. Paano mo nalaman na may latay sa likod si Roman? Saka, paano mo nalaman na kagabi ko nakuha yung sugat na ito sa mukha ko? Dahil sinusubaybayan ko ang pamilya ni na Teresa. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na ngayon sa bahay na yon habang may panahon pa. Kahit anong sabihin mo, hindi kita paniniwalaan. May tiwala ako kay Teresa at sa pamilya niya kaysa sa'yo na hindi ko kilala. Kaya kung ako sa'yo, titigilan ko na yung pangungumbitsi sa akin na totoo mga sinasabi mo. Binitiwan ni Sandro ang braso ni Louie. Sigurado ako na sa gabi ng kasal ng kapatid ni Teresa ay maalala mo mga sinabi ko. Tanda mo, Louie, binalaan na kita. Sana huwag mong pagsisiyan ang hindi paniniwala sa akin. Tahimik na naglakad palayo si Sandro. Naiwan si Louie na tulala at malalim ang iniisip. Habang nakasunod ang tingin niya sa papalayong si Sandro. Nang makaalis na si Sandro ay umalis na rin si Louie sa ilog.
Tulala pa rin siya habang naglalakad. Ramdam niya na tila may katotohanan ng mga sinabi ni Sandro, ngunit hindi niya kayang isipin na merong isang madilim na lihim na tinatago si Teresa sa kanya. Pagpasok ni Louie sa bahay ni Teresa, ay natigilan siya nang makita si Teresa na nakaupo sa sofa habang may binabasang libro. Nang makita siya nito, ay ngumiti ito at lumapit sa kanya. Siguro galing ka sa ilog, no? Basang-basa ka eh. Butit nakita mo yon. Pala ko sana kayong ipasyal doon ni Jonel bukas eh. Hindi nakapagsalita si Louie. Nanatili siyang nakatingin kay Teresa habang ang mukha niya ay puno ng katanungan at pagkalito. Ayos ka lang ba, Louie? May problema ba? Kinuha ni Louie ang isang kamay ni Teresa at may pitong hinawakan. Teresa, mahal mo ba talaga ako? Oo naman. Mahal na mahal kita. Ano ba klaseng tanong yan, Louie? Hindi mo ako kayang saktan, di ba? Paano sasaktan? Hindi kita maintindihan. Sa kahit anong paraan, emosyonal o kahit na sa pisikal. Hindi, Louie. Hindi kita kayang saktan. Mahal na mahal kita. At wala akong gagawin para ilagay ka sa panganib. Maraming salamat, Teresa. Salamat. Ano ba nangyayari sa'yo, Louie? Bakit naman ganun ang mga tanong mo sa akin? Oh, wala, Teresa. Pasensya ka na. Masyado lang akong napapagod sa mga nangyayari nitong mga nakaraang araw. Hinaplos ni Teresa ang pisngi ni Louie. Pwede ka naman kasi magpahinga kung napapagod ka. Bisita kayo rito ni Jonel at hindi kayo obligadong kumilos, no? Tumango si Louie at pinilit ang sarili ng ngumiti. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya at marahan niyang niyakap si Teresa. Di naman niya ang init ng katawan nito. Niyakap din siya ni Teresa pabalik. Kinagabihan, nakaiga na si Louie sa kama habang nasa tabi niya ang natutulog na si Jonel. Patuloy pa rin na bumabagabag sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Sandro. Ang mga mata niya ay dilat na dilat. Nakatitig siya sa kisame habang pilit na inaalis ang paghihinala niya kay Teresa at sa buong pamilya nito. Hindi niya magawang sabihin kay Jonel ang mga sinabi ni Sandro dahil ayaw niyang sirain ang imahe ni Teresa sa kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam si Louie ng matinding pagkauhaw. Bumangon siya at nagpa siya na magtungo sa kusina. Tahimik ang bahay at tanging mga huni ng kuliglig at pagaspas na mga dahon sa labas ang kanyang naririnig. Matapos makainom ng malamig na tubig, ay napansin ni Louie ang isang basket na puno ng mga prutas sa lamesa. Kumuha siya ng isang mansanas. Kumuha rin siya ng kutsilyo upang balatan yon. Habang binabalatan niya ang mansanas, ay natigilan siya nang makarinig siya ng mahinang pag-angil mula sa silid ng lola ni Teresa. Nagdalawang isip si Louie kung lalapitan niya yon, ngunit ang kanyang kuryosidad ang nagtulak sa kanya upang lumapit sa pinto ng silid na yon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto at doon niya nakita ang isang nilalang na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakaupo sa gilid ng kama ang isang matandang babae, ngunit hindi yun ang lola ni Teresa na inaasahan niya. Ang anyo nito ay kasuklam-suklam. Ang mga mata ay namumula at ang mga ngipin ay matutulis na para mga pangil ng isang mabangis na hayop. Bago pa man makagalaw si Louie ay sumugod na ang halimaw sa kanya. Naglalaway yon at mukhang gutom na gutom. Sinunggaban siya ng halimaw at napahiga siya sa malamig na sahig. Naramdaman niya ang bigat ng katawan ng halimaw sa ibabaw niya habang ang mga kuko nito ay mariin na nakabaon sa pagkabila niyang braso. Ramdam ni Louie ang init ng hininga ng halimaw na amoy dugo at nabubulok na karne. Nang ibuka na ng halimaw ang bunganga nito upang sakmalin siya, ay agad na kumilos si Louie upang protektahan ang sarili. Sinaksak niya sa bunganga ang halimaw gamit ang hawak niyang kutsilyo. Lumagpas ang dulo ng kutsilyo sa likod ng ulo nito.
Nawala ang bangis sa mukha nito at tuminto ito sa paggalaw. Habang nakatitig si Louie sa mukha ng halimaw, ay doon niya naisip na baka isang aswang ang nilalang na yon. Bumigat ang pakiramdam niya nang bumalik sa isip niya ang sinabi ni Sandro na aswang si Teresa at ang buong pamilya nito. Nanatiling nakahiga si Louie at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tumulo na ang dugo ng aswang sa leeg niya. Bumalik ang kamalayan niya nang marinig niya ang malakas na pagsigaw ni Teresa. Sa gulat ni Louie ay naitapon niya ang katawan ng aswang at gumulong yon sa tabi niya. Lola! Walang hiya ka, Louie! Anong ginawa mo sa lola ko? Tumakbo si Teresa sa walang buhay na katawan ng aswang. Niyakap nito ang aswang at pumalaho ng iyak. Umupo sa sahig si Louie habang naguguluhang nakatingin kay Teresa. Tumingin si Teresa kay Louie. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Lola mo ang aswang na yan? Ibang lola ko, Louie! Hindi kita mapapatawad! Teresa, hindi ko sinasadya. Bigla siyang sumugod sa akin eh. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Biglang dumating si Jonel. Napasigaw ito nang makita ang yakap na aswang ni Teresa. Uy! Ano nangyari, Teresa? Anong klaseng halimaw yung yakap mo? Lumayo ka dyan! Tumahimik ka! Lola ko tinatawag mong halimaw! Lumapit si Jonel kay Louie at tinulungan siya nito sa pagtayo. Ayaw huminto ng panginginig ng buong katawan ni Louie. Jonel, kailangan na nating umalis dito. Mamamatay tayo dito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Si Teresa at ang pamilya niya. Sa tingin ko tama si Sandro. Aswang silang lahat dito. Sinong Sandro? Saka na ako magpapaliwanag. Basta, kailangan na nating makaalis dito. Sinamantala ni Louie ang pagluluksa ni Teresa sa lola nito. Hinawakan niya sa braso si Jonel at hinilan niya ito ng dahan-dahan papunta sa pinto ng bahay ni na Teresa. Ngunit bago pa man sila makarating ng pinto, ay humarang na sa kanila sina Roman at ang mga magulang ni Teresa. Ang mga mukha ng tatlo ay puno ng galit. At sa isang iglap, unti-unting nagbago ang anyo ng tatlo. Sabay-sabay na naging aswang ang mga yon na labis na ikinabigla ni na Louie at Jonel. Nang humarap si na Louie kay Teresa ay mas lalo siyang nagulantang dahil nasa anyong aswang na rin ang kanyang nobya. Doon niya napagtanto na totoo ang lahat ng sinabi ni Sandro sa kanya. Wala na kayong mapupuntahan. Pinatay niyo ang lola ko. Kamatayan din ang dapat sa inyo. Hindi ko sinasadya. Hindi ko intensyon na patayin siya. Sinadya mo man o hindi, pinatay mo pa rin siya. Maawa kayo. Huwag niyo kaming patayin. Marami pa akong pangarap sa buhay. Dapat sa gabi pa ng kasal ni Kuya Romel ang kamatayan ninyo. Pero dahil sa ginawa mo, Louie, mapapaaga ang pakikipagkita niyo sa liwanag. Akmang susugod na sina Teresa kina Louie, ngunit bago pa man makalapit ang mga yon sa kanila, ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sandro. Sinabuyan nito ng asin sina Roman at ang mga magulang ni Teresa. Sumigaw ang mga yon habang umuusok ang balat dahil sa asin. Sandro? Tumakas na kayo! Iligtas niyo sarili niyo! Ako nang bahala rito! Nagkatinginan sina Louie at Jonel sa isa't isa. Nang tumango si Louie ay mabilis silang tumakbo palabas ng bahay. Nang makalabas na sila ay biglang napahinto sa pagtakbo si Louie. Louie, anong ginagawa mo? Tara na, umalis na tayo rito. Si Sandro, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kailangan ko siyang tulungan. Louie, tumakas na tayo. Si Sandro na mismo nagsabi na siya na ang bahala sa mga aswang. Ikaw na lang ang tumakas. Tutulungan ko si Sandro. Ay naku, ewan ko sa iyo. Bahala ka lang sa buhay mo. Hindi na nagdalawang isip si Jonel na tumakbo palayo. Naintindihan naman ni Louie ang kaibigan niya dahil nais lang nitong mabuhay. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Louie. Sa pagkakataon na yon, ay desidido na siyang tulungan si Sandro laban sa buong pamilya ni Teresa. Mabilis ang naging hakbang ni Louie pabalik sa loob ng bahay ni na Teresa upang tulungan si Sandro. Pagpasok niya sa loob ay nakita niya si Sandro na nakikipaglaban kay Roman.
Duguan na si Sandro kaya napagtanto niya na kailangan talaga nito ng tulong niya. Louie, bakit bumalik ka rito? Tutulungan kita. Hindi ko kayang hayaan na mag-isa kang nakikipaglaban sa mga aswang na yan. Matigas talaga ang ulo mo. Pero sige, kunin mo to. Ibinato ni Sandro ang isang itak kay Louie. Agad yung sinalo ni Louie. Huminga siya ng malalim at hinarap ang ina at ama ni Teresa na nag-uunahan sa pagsugod sa kanya. Nanlilisik ang mga mata ng ina ni Teresa. Sumugod ito kay Louie habang nakaumang ang matutulis nitong kuko. Iniwasan ni Louie ang pag-ataking yon ng nanay ni Teresa. Umikot siya at walang pagdadalawang isip na isinaksak niya ang itak sa dibdib nito. Napasigaw ito ng malakas at bumagsak ito sa sahig habang walang tigil sa pagsigaw. Hindi pa nakontento si Louie at itinarak niyang muli ang itak sa dibdib nito na naging sani upang tuluyan itong bawian ng buhay. Nang tumalamsik ang dugo ng nanay ni Teresa sa mukha ni Louie, ay para siyang sinapian ng kung anong espiritu at ang tanging nasa isip niya ay ang patayin ng lahat ng aswang na nasa loob ng bahay na yon. Ang ama naman ni Teresa ang sumugod kay Louie. Mabilis ang bawat galaw nito at halos hindi makaiwas si Louie sa mga pag-atake. Ilang kalmot at kagatang natanggap niya, ngunit nang nagkaroon si Louie ng pagkakataon ay nagawa niyang saksakin ng itak ang tagiliran ng tatay ni Teresa. Pagkahugot niya ng itak ay iwinasiwas niya ang itak sa liig nito. Halos nakahiwalay na ang ulo nito sa katawan nang bumagsak sa malamig na sahig. Susugod sana si Roman kay Louie ngunit tumarang rito si Sandro. Nagpambuno ang dalawa. Dahil alam ni Louie na walang sandata si Sandro ay agad niya itong tinulungan. Itinarak niya ang itak sa likuran ni Roman. Nang humarap si Roman kay Louie ay buong gigil na ibinaon niya ang itak sa tapat ng dibdib nito. Sunod na bumagsak si Roman. Nag-alab ang galit ni Teresa at lumundag patungo kay Louie. Ngunit bago pa ito makalapit, isang malakas na suntok mula kay Sandro ang tumama sa mukha nito. Sa lakas ng suntok na yon, ay halos lumipad pabalik si Teresa. Duguan ang mukha nito habang nakaupo sa sahig. Mabilis na lumapit si Louie sa aswang na si Teresa. Itinaas niya ang itak ngunit natigilan siya nang bumalik sa pagiging tao si Teresa. Luhaan nito at may pagmamakaawa sa mukha. Louie, parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Ako to, si Teresa. Mahal na mahal kita, Louie. Patay mo na siya, Louie. Nililinlang ka lang yan. Nakaramdam ng awa si Louie para kay Teresa. Bumalik sa isip niya ang masasaya nilang alaala. Tila hindi niya kayang patayin ang babaeng mahal niya. Napalood si Louie sa harapan ni Teresa. Maigpit niya itong niyakap. Patawarin mo ako, Teresa. Kailangan kong gawin yon para iligtas ang aming mga sarili. Habang nakayakap si Louie kay Teresa ay biglang huminto ang paghikbi nito. Kasunod noon ay naramdaman niya ang pagbaon ng matutulis nitong ngipin sa balikat niya. Napasigaw si Louie. Itinulak niya palayo si Teresa na nasaan yung aswang na naman. Ay kita, Louie! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa pamilya ko! Susugod sana si Teresa kay Louie ngunit agad itong sinabuyan ng asin ni Sandro. Walang nagawa si Teresa kundi ang sumigaw habang tila nasusunog ang balat nito dahil sa asin. Mabilis na tumakbo si Teresa at lumabas ito sa pinto sa likuran. Hinabol ni Sandro si Teresa. Makalipas ang ilang sandali, ay humihingal na bumalik si Sandro habang si Louie ay nakatulala pa rin. Si Teresa, nasa na siya? Nakatakas siya. Dapat kasi pinaslang mo na siya nang may pagkakataong kakanina eh. Hindi ko siya kayang patayin, Sandro. Mahal ko si Teresa. Ngunit hindi ka niya mahal, Louie. Nilinlang ka lamang niya upang madala ka niya sa impyernong bahay na ito. Pero sa ngayon, kahit papano ay ligtas ka na at ang Santo Rosario. Sigurado ako na sa sugat na tinamon ni Teresa ay matatagalan bago siya makabawi ng kanyang lakas.
Habang unti-unting sumisikat ang araw ay lumabas sina Louie at Sandro sa bahay ni na Teresa. Pareho silang sugatan at pagod sa natapos na pakikipaglaban sa mga aswang. Sinalubong sila ni Jonel na hindi makapaniwala na nakalabas sila ng buhay sa bahay na yon. Salamat, Sandro. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na kami ngayon ni Jonel. Ginawa ko lang naman ang dapat kong gawin. Pero tandaan mo, Louie, hindi pa ito tapos. Si Teresa, alam kong babalik siya. Sigurado ako na magiganti siya sa ginawa natin sa kanyang pamilya. At saka, kung sakaling muli kayong magkaharap, ay handa ka na sanang dapat gawin ang nararapat. Napatingin si Louie sa malayo habang ang mga mata ay puno ng lungkot at pangamba. Hindi pa rin niya matanggap na ang babaeng minahal niya at pinangarap na makasama habang buhay ay isa palang aswang. Pagbalik ni na Louie at Jonel sa Maynila ay nagpatuloy sila sa kanilang normal na buhay. Ngunit ang alaala na nangyari sa Santo Rosario ay habang buhay ng nasa pagkatao ni Louie. Madalas siyang magising sa kalagitnaan ng gabi mula sa panaginip na pinapatay siya ni Teresa. Maging ang kaunting kaluskos sa labas ng kanilang apartment kapag madilim na ay nagbibigay sa kanya ng takot. May pangamba pa rin si Louie na baka biglang sumulpot si Teresa upang patayin siya. Ngunit umaasa si Louie na sa oras na dumating ang muli nilang paghaharap ni Teresa ay handa na siyang gawin ang nararapat. At yun ay ang paslangin si Teresa sa kabila ng pagmamahal na ibinigay niya rito noon. Wakas!